oras mga kababayan, mga kabulin boy, makisaw-saw tayo dito sa itong nangyayari kanina sa Senado kung saan sinuplak ni Escudero si Amy Marcos dahil sa hindi niya pagpirma sa contempt order kay Lacanilaw. Well, napakagulo kahit saan pumupunta ang usapan nila diyan sa Senado. Wala na din magawa yan si kung ano-ano na lang ang ginagawang hihiring ni Amy Marcos. Walang kakwenta-kwenta. Parang parang mga bata na nanood ng parihong sine at din nagpintuhan muli ng parihong sine din. Kaya, total waste of time. Narito ang ulat courtesy sa atin ng UNTV. Asher, saan ba nagsimula itong mga sagutan sa pagitan ni Senate President Francis Escudero at Senador Amy Marcos? Pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Gusto dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy tapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasatin ang mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipatitine sa ICC detention facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktual na pangyayari. Okay, ito lang ang aking dito mga kababayan, mga golden boy. Ito yung aking insights sa ginagawa ni Amy. Tapos na sana di ba? Tapos na. Ang sugat ay malapit na maghilo. And then parang unggoy, kinakalmot na naman ang sugat kaya dumudugo. Ito yung ginagawa ni Amy Marcos. Nagpapahiring nga na walang kakwenta-kwenta yan. Wala na nga Meron naman talagang international law yung ng gobyerno natin yung Presidential Decree 8591 ba yun? Parang ganun na numero na magpahintulot sa gobyerno sa pag-surrender ng isang tao na arestuhin ng isang international court. Pero hindi kasi naniniwala itong talagang China talagang utak China na itong sila Amy Marcos, sila Bato de la Rosa, pati itong si Cayetano. Kasi hindi nila tinitingnan yung yung decree na yun, yung batas na yun na pwedeng isurrender nga ng otoridad natin sa Pilipinas ang isang criminal na pinaghahanap ng international court. Pinaliwanag na yan ni Bueng Romilla, ang Secretary of Justice. Kahit nga sa Secretary of Justice hindi naniniwala si Amy. Inaano pa rin yan. Dunong-dunungan kasi. Siya Si Leila de Lima, di ba? Walang nagawa si Leila de Lima, di ba? Kasi walang supporters. Maraming nakulong. Si Gloria Arroyo nakulong. Hirap nakulong. Gumagawa pa sila ng ingay? Hindi ko magawa kasi normal na mga utak. May kasalanan sila. Correct. Ngayon, Alam nang may kasalanan. dahil talaga sa merong nasa likod kinikilingan pa. kahit na Hindi na pabayaan at tanggapin na merong kasalanan. Diyos ko po. Sinabi nga niya na ICC, punta na kayo dito bukas. Pwede niyo ako aabutan. Baka hindi nyo na ako maabutang matiyak na siya may kasalanan. Handa siya magpabulok sa bilangguan. Yun ang sabi niya Meron yan dito sa video. Tingnan natin mamaya. Okay, so patuloy tayo sa hinamon pa niya ang ICC. itong video courtesy ng UNTV. Punta na kayo bukas. Matapos makailang ulit na paalala at pabala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw
na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Rebulla sa contempt order, ngunit idinitinin pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na sila kaninaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order, gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous kung mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag Ito, balik natin. Ang desisyon ni Dangerous Jaime daw. Escudero na pag-contempt kay Lacanilaw, Mhm. yung ambassador to envoy to national crime, international crime, sila Lacanilaw, ay gustong ipakulong nila sa Senado. Kaya meron anong ground nila na ipakulong? Yang dapat ipakulong nga dyan si Bato dahil wanted, di ba? Siya yung may kasalanan, siya pa yung- Humanda-handa na yan si Bato kasi gumawa din ng other hearing para malapit na siyang pusasan ng ng ICC. diba? Itong si Bato, nanggugulo na lang ito kasi alam niya bilang na ang araw niya. Ayun na, correct. Kunin na rin siya ng Interpol at ayon sa ating batas, meron tayong batas na i-invoke natin. Nagkanda-handa na siya. Ito yung Republic Act na 9851 kung saan pwede nating isurrender. Guguluhin nila na naman ang ang mga ang ating kababayan na narito sa Pilipinas na nagkaroon ng pagkakasala sa International Court. Kaya tulad ng ICC ay kapag ang ating gobyerno ay makipagtulungan sa kanila ay pwede talagang arrestin. ginugulungan na nila ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Sinabi na ito Ganyan ang na ito yung ginugulo nila. na legality Republic Act 9851 para maibigay si Digong o mai-surrender at arestuhin ng Interpol dito sa Pilipinas. At kapag nakuha na dito sa Pilipinas, hindi na natin jurisdiction ang labas ng bansa. Correct. Hindi na natin jurisdiction ang batas ng ICC. Kaya wala na tayong Tayo ay nakikipagtulungan sa Interpol. magkagulo-gulo na lang tayo sa Pilipinas. Kahit anong gulo ang gagawin ni Jaime Marcos, hindi pa rin makuha sa ICC si Digong kasi nandun na nga. Dahil sa batas ng ICC ay meron siyang kasalanan, kaya nga siya pinahuli sa Interpol at dinala sa detention. Yan nga yung hindi maintindihan ni Aimee. Ang daming nalalamang hearing. Wala namang kakwenta-kwenta. ICC at kung ano man ang verdict, ano man ang kalalabasan, irespeto yun. Kasi batas yun ng tinatawag na Rome Statute, batas sa Europe ng International Criminal Court. Kung walang ICC, walang International Court, sino pa ang uhuli kay Digong? Dito sa Pilipinas, hindi yan mahuhuli kasi mayroong impunity. Impunity means hindi tatablan ng kung ano-ano. Diba? Sinong huli dyan? Wala na. Gulo-gulo, diba? Kaya malakas ang loob Kaya tama lang na nandoon na sa ICC. At dahil nandoon na, dapat irespeto natin. Irespeto nitong mga DDS na to. Ito, tumakintab na ulo na pugita. Akala mo na wala siya susunod sa pag-aresto, no? Hanggang mag-contempt pa. Ayan. Siya yung dapat i-contempt. Ngayon, respetuhin ang ICC. Total, meron namang due process na maganda doon. Talagang due process. Fair trial naman ang ginagawa doon Kumuha nga ng magagaling na abogado. Diba? At kung mapatunayan na inosente si Digong, hindi makauwi siya. Kaya nga. Kung hindi mapatunayan, di mabubulok siya doon. Marcos ito. Ano pala to ang middle name nito ay Xi Jinping. Si Jinping Kasin pala ito ni Xi Jinping. Tapos pamilya niya, name niya ay Duterte. Nako. Ang Marcos, sa lula yata niya. Wala na. Tinanggal na ng Marcos yan. Xi Jinping, Duterte pala ito. Wala na nga siyang makukuhang boto sa mga loyalista. Imbis tapos na. Wala Imbis na. naroon na sa ICC, tapos lungkatin pa. Mm. Wala na nga tayong magawa, sabi ni Justice Remulla.
Sinabi na ngang nandun na eh, nakadetine na eh. ng justice. Kung ano-ano pang ginagawa. Ay, Mhm. done deal. It's done deal. Kaya nga, Tapos na. tapos Wala na. tayong magawa kasi nandun na sa facility. Kung ano-ano pa ang ginagawang kabalbalan. Kahit anong gulo ang gagawin, wala, magkagulo lang ang Pilipinas. Hmm. Pero si Digong, hindi yun pwedeng kunin natin doon. Gumagastos lang ng hearing na ganyan, ang laki-laki ng perang ginagastos, wala namang kabuluhan. Sa gobyerno, bakit daw binigay? Mhm. Siyempre, anti-gobyerno yan, pampagulo yan eh. Hmm. Balik na rin natin, si Digong ngayon ang nasa pwesto. Si PBBM. Ewan ko lang kung manggugulo yan. Di ba? Anong gagawin ni Digong kay PBBM? Ipatukhang? Hmm. Tukhang lang ang alam niya eh. Mabuti nga si PBBM, hindi siya pinatukhang eh. Binigay siya sa isang paglilitis. Para ma-fair trial. Oo. Hindi yung tukhang-tukhang. Kung si Digong ang presidente, si PBBM ang nanggulo. Papatukhang Anong gagawin yan. ni Digong? Di ba? Di tukhang kagad. Hmm. Pero hindi ganun si PBBM. Binigyan nga siya ng ano eh. Fair trial. Binigyan si Digong ng patas na paglilitis sa international. Correct. Kasi patas doon, hindi pwedeng sulusulan yung mga judges. Hindi na lang, paano kasi, pag wala na si Digong, Si Cayetano ay wala na silang power. mabuti wala si Bongo dito. No? Tsaka mahalungkat na lahat ng mga kabalbalan na ginawa ni Digong. Kita de la Rosa. Lumalabas na nga lahat eh. Ruben Padilla. Dapat mag-intay lang eh. Hmm. Total, mayroon namang napagagaling na attorney si Digong sa ICC. Diba? Bakit? Dami ang attorney. Ito lang ang sa akin kababayan. Mga kababayan, napakagastos ng bawat oras ng session dyan sa Senado. Hindi bababa sa 3 million bawat sesyon. Bawat araw na may sesyon ay nasa 3 million mahigit ang budget dyan. Sayang ang pera eh. Bakit nagiging 3 million? Kasi lahat ng dumalo dyan ay mayroong mga tinatawag yan na honorarium. Yung lahat na umupo dyan. Correct. At hindi lang yan, at malaking gastos yan. Kasi meron pa niyang mga snacks, meron pa mga stenographer. Diba? Maraming involved yan sa hearing. Kaya nga, bumabudget sila dyan ng 3 million. Kasama na yung pocket money nila. Shit. Tinatawag na honorarium. Grabe no. Tapusin na natin ang magulong video na ito. Ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya na ibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Ayan, tama si Escudero. Napakalaking ranggo na opisyal yan. Sila kanilaw tapos Gagawin lang ganun. yan, Oo. contempt. Contempt mo na lang ng ganun. Bato, Pugita, Ugok de la Rosa. Correct. Walang iya. Tapos sinigundahan ni Amy Marcos. Ngayon, pagpapirma nila sa Senate President kay Escudero, Wala. suplak. Sinuplak ni Escudero. Hmm. Dito na ako bumilib kay Escudero. Alam niyang mali eh. Ang pinagagawa nila yung dalawang ano na yan eh. Pugita eh. Oh. Francis Escudero. Paano hindi susuplakin? Magaling na desisyon niya na huwag pirmahan niya yung contempt order na napaka. Tama lang ginawa ni Escudero. Namang ginawa yung sila kanilaw. Grabe. Mm. Of course, basta pirmado ng chief executive, pirmado ng presidente ang lahat, aprobado, lalo na ng DOJ, aprobado yung pag-aresto kay Digong, wala nang magawa ang kahit senador, kahit congressman, wala na. Kasi chief executive na eh. At saka may ground naman. At saka wanted talaga siya ng ICC noon pa. Dahil sa Hindi pa nga presidente si Marcos Hindi eh. matanggap May pinal na ng kaso. talagang krimen Nako. na overwhelming na crime, tinatawag na napakalaking crime for humanity. Bakit hindi ba yun nakikita? Ano ba yung pinapatay? Mga unggoy ba yun? Kaya nga Yung eh. mga tao? Itong si Calvo at saka si Pugita ano eh. Para pagbayaran niya yung kasalanan. Ngayon, kung wala siyang kasalanan, makikita naman yan. So after Iba ang September, kanilang utak din eh. kung makikita ang lahat ng ebidensya, ay kung talagang walang sala si Digong, pauwiin si Digong ng ICC. Pero kung merong kasalanan,
tuloy ang paglilitis, at then finally, verdict, kulong si Digong doon sa sinasabi niyang pulungan na doon daw siya mabulok. Siya yung nagsabi. Kaya, death wish eh. Yun ang kanyang death wish. Makulong siya. Ngayon, kung inosente talaga, di ba? Bakit ka matakot kung inosente ka? Dahil ang ICC ay naka-fair na trial yung ginagawa ng ICC. Kaya kung walang kasalanan si Digong, makalabas yun, makauwi ng Pilipinas. Ayan, so hanggang dito lang ako. Basta ngayon araw ay nakagawa ng magandang desisyon si Chis Escudero. Kudos kay Chis Escudero sa hindi niya pagpirma sa contempt order nitong mga DDS na senador dyan. Cayetano, Aimee, Bato de la Rosa at Lumit Padilla. Huwag nang iboto mga yan.